Breaking news, paktay na nagulantang ang palasyo at kongreso Emenilep handa na sakluluhan si VP Sara. Aba, Emenilep to ha. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, syempre, ito uli ang paborito nating general. No? Ang nag-iisang General Macanas. Ayan, syempre, credits po. At ito ang bibigyan natin ng reaksyon, 'di ba? Ngayon, tong videong to ni General Macanas about dun sa MNLF, no? Suportahan po natin the General's viewpoint. Ayan, pagpatuloy natin. Ito po, medyo nakakabahala ito. Pahayag ng isang MNLF leader sa Davao. Nako, may nagpahayag na. MNLF leader, nako. Nakahanda na sila na gumalaw. Naghihintay lang sila sa utos o tawag ni VP Sara. Nako, ako naghahanda na sa tawag. Nako. Saksi ko kung gaano katindi pag gumalaw itong mga MNLF fighters nito. Nananahimik na sila ngayon. Wala na tayong kaguluhan sa Mindanao. Oo, ang tagal. Matagal nang tumahimik ang MNLF, 'di ba? Hindi na sila talagang aktibo masyado. Talagang tahimik na sila. Talagang kapayapaan na ngayon sa Mindanao. Oh, ngayon, eto parang nagsisindi na naman ang mitya. Nako. Dahil sa kaguluhan sa politika, mapipilitan itong mga Muslim brothers natin na babalik sa dati. Sana naman hindi mangyari. Okay. Pakinggan natin itong payag ng MNLF leader sa Davao. In-interview siya ng SMNI. Nakakabahala. Itong MNLF, ipatawag lang kami ni Vice President. And we are ready. The MNLF is always ready. Nako ha, eto legit to. Ayan, pinakita na ni General Macanas. Ipatawag lang kami ni Vice President. Handa na sila, handa sila. MNLF is always ready. Nako. Ano ba yan? Ikaw, ayan kasi. Yan kasi yung mga pinagagagawa mo. Hey, oh, kanang oh. Ayan. Pati MNLF, ginagalit nyo na. Nako. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. General Marvel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya. So nangyari ngayon. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Oo, kasi nakikita naman kasi ng tao kung ano yung ginagawa nila kay VP Sara is napakamalaking mali. 'Di ba? Hindi na tama. Eh wala naman tayong nakikitang hindi maganda sa ginagawa ni VP Sara eh. 'Di ba? Pinapalabas nilang corrupt si VP Sara. Pinapalabas nilang magnanakaw, ganito, ganyan. Paano nyo mapapalabas kung mismong ang COA ang nagpapatunay na siya ay matino? Pinapatunayan na nga ng COA eh. Sinabi ni VP Sara, kung kayo may mga investigasyon sa akin, kung may mga paratang kayo, bakit hindi nyo itanong sa COA? COA naman kasi ang nakakaalam niyan. Bakit sinasagot na ng COA? Bakit kailangan sagutin pa ni VP Sara? Yung tipo na ang gusto nyo lang kasi mangyari mismong sa bibig ni VP Sara, o baka hinihintay nyo na hindi nagsisinungaling yung COA, ito talaga ang totoo. Parang ganon. 'Di ba? Siguro naman hindi nagsisinungaling ang COA at hindi magsisinungaling ang COA sa harapan ninyo.
'Di ba? Sobrang na kasi ang ginagawa kay VP Sara. Hindi na tama. Obvious na. Kung tutuusin, tapos na yan eh. Case closed na yan eh. Wala na eh. Sinagot na eh. Kaso nga lang patuloy pa rin kayo sa pag-iimbestiga at pagpaparatang ng kung ano-ano kay VP Sara. Hindi naman po kasi nakakatulong sa inyo. 'Di ba? Imbis na maging maayos tayo, yung bansa natin hindi magulo, walang problema, tulong-tulong na lang sa pag-angat, resolbahin, magtulong-tulong kayo kung paano nyo matutulungan yung mga Pilipino. Hindi. Walang ginagawa. Puro ganyan lang. Abalang-abala sa Duterte. 'Di ba? Wala din namang nangyayari. Hindi maganda ang nagiging feedback sa inyo. So eto, MNLF, pati sila nararamdaman na nila yung ginagawa ninyo kay VP Sara at ginagawa nyo na hindi nyo na naaasikaso yung taong bayan. 'Di ba? Pagdating po sa usaping seguridad, ang pangalawang pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang banta laban sa kanya? Tama. Walang banta, 'di ba? Kaya nga siya tinatanggalan ng security kasi wala daw banta. 'Di ba? Wala namang ganun. Diyos ko naman, sa mga binangga ni PRRD, siguro naman napakalaking patunay na yon na pwedeng magkaroon ng banta ang mga Duterte. Sa mga pinaggagawa ni VP Sara para matahimik ang Davao, syempre magkakaroon pa rin ng banta sa mga Duterte. Ang mga taong gumagawa ng kalinisan sa kanilang lugar, sa kanilang bansa, siguradong magkakaroon ng bantayan. Dahil babalikan yan, may posibilidad na balikan yan ng mga taong sinigasaan nila. Diba? Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Oo, may posibilidad na gano'n. Kapag konti lang kasi ang security, madali nang malapitan ang Vice President. No? O kahit masabihin nyo na wala naman kaming ganong iniisip, hindi eh. Siyempre, isipin pa rin ng ibang tao na baka ganon. 'Di ba? Vice President yan, kailangan nga may seguridad yan eh. 'Di ba? Tapos tatanggalan nyo. Eh yung wala ngang ginawa, sinisiguridadaan yun. Yan pa, na alam natin na maraming ginawa, no? Maraming binangga. Hindi nyo bibigyan ng seguridad. Lalo na ngayon sa nangyayari kay VP Sara, kailangan magkaroon siya ng seguridad. Oh. Kaso talagang matapang ang VP natin eh. 'Di ba? Talagang matapang siya. So, parang pamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. Yung tipong gustong ipakita sa taong bayan na wala na siyang kakampi. Diba? Parang ganun. So it is a violation yan. Yes. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron na mga ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Hindi sila ka-close. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence? Oh, yun nga eh. Obvious naman kasi ang tinanggal kay VP Sara is yung mga ka-close talaga nila, yung kapalagayan na nila ng loob at pinagkakatiwalaan. So, ang mga pinalit is yung mga hindi close. Oh, isa pa yon, isang problema yon, diba? Confidence yung nakapaligid sa'yo. Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay ng security na wala kang tiwala. Yes. Kailangan talaga yung kapalagayan mo na. Hindi ka mapalagay talaga dyan. Kaya nga sabi ni VP Sara, kahit wala lang siyang security. O ganyan lang, di ba? Diyan na gano'n ang ginawa para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Tama. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Tama, kasi Vice President yan, tapos ganyan na nagiging treatment nyo.
Pangalawa sa pinakamataas, ika nga ni Sir, ng leader ng MNLF. 'Di ba? Pangalawa sa pinakamataas, halos binabardagol ninyo. Diyan sa Kongreso, kapag nandiyan ng Vice President, halos hindi nyo nire-respeto. 'Di ba? Dapat kung ano ang respetong binibigay nyo sa Presidente, ganun din ang respetong ibibigay nyo sa Vice President. Yung Vice President na yan karespeto naman talaga. 'Di ba? Dahil walang ginagawang hindi maganda sa atin yan. Ewan ko ba sa inyo kung bakit naiisip nila na yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte, ba't naiisip nila na masama ang ginagawa ng mga Duterte? Di wow. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigurdahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Kita mo, no? Nakikita natin, no? Ang daming gustong magbigay ng suporta sa VP natin. Kahit ang gobyerno, tinatanggalan siya ng kung ano-ano, mga security. Merong mga gustong mag-volunteer. O kung ako nga rin, gusto ko, pwede ba ako mag-volunteer dyan, VP Sara? Oh. Ay, tako. Diba? Magbo-volunteer ako dyan. Aba. Kaya ba nila to? Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suarez, na nandito sa Davao. Malaking utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, ang taas ng respeto ng MNLF sa mga Duterte, no? Saludo po sa inyo, mga sir. 'Di ba? Saludo po sa inyo sa MNLF. Ayan, syempre. Alam nila kung sino ang taong dapat nilang irespeto. Ang taong nagbibigay sa kanila ng halaga at respeto, nire-respeto din nila. Ganun din ang ibinabalik nila. Yun ang maganda ron. hindi kami pwede magbabaya kung kailangan nila kami. Sandali, Ayan. paliwanag ko lang ha. Napakalaki ang tiwala ni MNLF Chairman Normis Suarez kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh. Kung bakit tumahimik ng Mindanao ngayon. Nung kasi may alitan yan, yung MNLF, MILF, Oh, MILF, by AFF, di ba? hindi nagkakasundo yan. Pag-upo ni PRRD, dahil sa influence ni PRRD kay Normis Suarez, sa kanyang influence din sa MILF, nagkasundo yung dalawa. Oh, di ba? Si PRRD lang nakagawa nun. Di ba? Oh. Kaya tahimik ang Mindanao ngayon. So, malaking utang na loob. Kasi maraming ginawa si PRRD na hindi kayang gawin ngayon ng iba eh. 'Di ba? Doon sila naiinggit eh. Oh. Yun yung sinasabi ko nga eh. Iba yung itinatak ng Duterte sa mga tao. Iba yung naiwang legacy ni Tatay Digong sa mga tao. So paano nyo buburahin yun? Napakahirap. Ang mga MNLF kay Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte. Kaya, yan ang sabi ni Commander Abdul Aziz, yatang pangalan nito, siyang leader ng MNLF sa Davao. Hindi nila pababayaan ang mga Duterte. Dito kami, physically, kasama na mga prayers namin. Nako. Na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President. Nako, And we're ready. The handa na MNLF is sila. always ready for this one. Anytime. Pero sana naman, no, huwag tayong dumating sa ganun. Siguro hindi na rin naman papahintulutan ni VP Sara yun. 'Di ba? Kumbaga, pag kailangan lang ng tulong, ibig sabihin, ng seguridad siguro, diyan sa pag-ano niya, 'di ba? Syempre, alam naman natin si VP Sara talaga ngayon para sa akin, nakikita ko, delikado ang nagiging sitwasyon niya ngayon.
Halos maraming naiinggit sa kanya, gusto siyang kalabanin, gusto siyang pabagsakin, 'di ba? Kumbaga yun siguro yung sinasabi ng MNLF na seguridad kung kailangan lang ni VP Sara. Pero yung gulo, wag natin isipin yun. No? Hayaan nating matapos ang administrasyon kung ano man ang gustong tapusin nila ngayon. No? Basta ang importante, alam natin ang tama. Ngayon, kung alam na natin kung talaga nangyayari na hindi na talaga maganda, ay siguro nandoon na yung para mag-action. 'Di ba? Pero para sa akin, huwag tayong magpadalos-dalos na gulo, 'di ba? Kasi maraming tao mabibiktima, madadamay, 'di ba? Ayaw din naman ng mga Duterte mangyari 'yon. 'Di ba sinabi nga ni Tatay Digong, ayaw niyang mangyari yung mga ganun. O kung gusto mong tapusin termino mo, tapusin mo pero ayusin mo ang trabaho mo. 'Di ba ganun sinabi ni Tatay? Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robert. Here we are, the MNLF. We're ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung Kinumpara. assess mo kung pagdating sa seguridad, dami niya naman ikukumpara saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin. Gusto naman si Leni, alam naman natin, di ba? Wala namang mga binanggayan si Leni. Di ba? Naging vice president lang yan, ganyan lang yan. O simula nung dati, asawa lang siya ni, di ba, ni Jesse Robredo, ganito. Di ba? Ay, wala naman siyang masyadong inaano. Hindi katulad ng mga Duterte talaga. Halos ang daming binabangga. Lahat ng mga masasamang loob pinakalaban talaga. Tapos pagkukumparahin kay Leni, Mario. Si Pangulong Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against CPP-NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTFL Cup na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. Parang ganun, no? May isip mo talaga Siyempre kulang security niya, wala yan. Mahina na yan. Ayun. So, kasi threat siya, hindi politically. Threat talaga siya as sabi according to kasi maaari siyang balikan ng mga binangga nila lalo na ng tatay niya, maaari siyang balikan Doon pa lang threat na yun di ba hindi naman basta-basta binangga ni Digong? President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Wow. Yun talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. Yun ang nagiging question mark sa atin sa 2028 Magkaroon kaya ng patas na eleksyon, mga katunay. 'Di ba? Kahit sabihin natin na si VP Sara malakas ang anong mananalo, ang tanong, maging patas at maging maayos kaya ang eleksyon. 'Di ba? Wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. Yan. Ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite. Kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. Ayan. So, salamat mga kapatid namin sa MNLF sa inyong suporta sa Duterte family. Siyempre, palakpakan salamat sa inyong dasal din na tayo mga kaibigan na
matindi ang pagsubok sa buhay, political career ni VP Sara. Oo. Sama na rin si Attorney Laika. Pero tingin ko, handa matawid ni VP Sara yan hanggang 2028. Sa lakas ng loob ni VP Sara. Although hindi pa siya nagsasalita, pero parang na hindi pa siya nagsasalita about sa pagkandidato niya sa 2028. Pero parang ako nararamdaman ko mga katunay. Kayo nararamdaman nyo ba mga katunay? Sa mga padaplis pa lang nila, kay Tatay Digong, baka nagpa-practice lang maging presidente. Diba? Medyo parang may nararamdaman tayo. Kaya yung mga kumakalaban sa kanila, medyo naku, cross finger tayo. Naku, wag. Diba? So Laika Lopez, pagdasal natin na magkaroon sila ng peace of mind, lakas ng loob, laban lang para sa taong bayan. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre natunghayan din natin ang ating mahal na General Macanas and the General's Viewpoint. Ayan, nabinigyan natin ng reaksyon mga katunay. Syempre, supportahan nyo yan si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.